Wastong paggamit sa kayamanan. Noong nakaraang linggo ay tinuruan ni Jesus ang mga alagad paano ang manalangin, at ngayong linggo naman ay kung paano natin dapat tingnan ang ating mga ari-arian o kayamanan sa punto de vista ng pananampalataya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino na ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa kwento, tinanggihan ni Jesus na madamay pa sa isyu ng hatian ng kayamanan at nagbabala sa mga nakikinig na kailangang bigyang pansin kung ano-ano ba ang kanilang mga pinahahalagahan, ang Diyos o ang kanilang napakaraming makamundong mga ari-arian. Nais tayong turuan ni Jesus na magtiwala sa Diyos ng buong puso at ang pagkakaroon ng bagong pagtingin o saloobin sa kayamanan ay posible. Ano ba ang itinuturo ng ating inang simbahan tungkol dito? Sa katekismo ng Iglesia Katolika, ang mga tao sa paggamit ng mga kayamanang iyon ay dapat ituring ang mga bagay na material na kanyang inaaring legal ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Sa pakahulugan, dapat pakinabangan hindi lamang siya, kundi ng iba. Sa pag-aari ng isang kayamanan, ang may-ari nito ay nagiging isang tagapamahala ng may kapal upang pagyamanin ito at ipamahagi ang mga biyaya sa iba, lalo na sa kanyang kapwa. Sa parabola ng mayamang hangal, tinulungan tayo nito na mas maging mulat kung gaano kakitid ang ating pagtingin at kung gaano tayo kahangal pagdating sa pagpapahalagang ibinibigay natin sa mga ari-arian at mga kayamanang hinahangad pa nating kamtin. Sa kwento, ginamit niya ang kanyang talino, husay sa negosyo, sipag, tiyaga, diskarte, at mula sa biyaya ng Panginoon na masaganang ani. Madali nating makita ang ating sarili sa matagumpay na mayamang mangangalakal na ito. Ngunit biglang naiba ang kwento at nahatulan ang mayamang lalaking ito. Kasama na rin tayo. Ano ang naging pagkakamali? Sa kanyang kayamanan, tuluyan na niyang nalimot kung ano ang pinakamahalaga sa buhay: ang Diyos at ang kapwa. Hindi man lamang niya naisip o nakapagsalita tungkol sa kanila. Sarili lamang niya ang kanyang inisip. Nalimutan na niya ang magpasalamat sa Diyos na pinagmula ng lahat ng mayroon siya. Naghanda siya ng isang masaganang buhay para sa kinabukasan, ngunit pinaaalalahanan siya ng Diyos na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bukas. Hindi nagkulang ang ating inang simbahan na tayo'y turuan at paalalahanan na ang nais ng Diyos ay matuto tayong magmalasakit sa iba at hindi pansarili lamang ang iniisip. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa bawat isa na makamtan ang kaganapan ng buhay tulad ng isang pamilya. Sa pag-aari ng isang kayamanan, ang may-ari nito ay nagiging isang tagapamahala ng may kapal upang pagyamanin ito
at ipamahagi ang mga biyaya sa iba, lalo na sa kanyang kapwa. Paano ba natin gagawing posible ang mga itinuro ni Jesus tungkol sa ating pagtingin sa mga kayamanan ng mundo? Una, magkaroon ng pagpapanibago ng puso tulad ng pagsusumikap na labanan o alisin ang pagkagahaman, inggit at selos na naglalayo sa atin sa bawat isa. Ikalawa, matutong magbahagi ng kung anumang mayroon tayo bilang pakikiisa sa mga naghihirap at mawala ang mga naghihikahos. Ikatlo, mamuhay ng simple at kontento at laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang tinatanggap.